and the caterpillar, and the palmeron, by this army which I send among you, and you shall eat and plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God that has been wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Sino marinig ng mintahing Bradford from the restoration of the bridegroom? Restoration. Ito, nakita niyo yung illustration natin ni Bradford Ham? May Balaam, may ibang mga religious group. So, dito muna tayo Balaam, ano? Yung minsan ni Balaam, mayroon doon mga Sabilokos, Cankerworm, Caterpillar, and Palmeron. Ito yung mga kumakain sa dahon. Ibig sabihin, itong mga tao nito, kapag itumuot na ito ay dumaan dito at kinain nila ang dahon, ano mangyayari sa tao? Mawawala. So, ibig sabihin ko, yung uod nito, kung hindi mawala itong uod nito, lahat ng dahon dun sa puno ay mauubos. Yung restoration of the bride tree, itinite yan sa isang tao na isang bride. Pero bago mo marating yung pagiging bride ni Kristo, dagaan ka dito, dati Katoliko. Tapos, nung nandoon tayo, meron tayong mga ganitong klaseng insekto. Eh kung yung insekto na yun nandoon sa atin bilang bride, hindi natanggal, ano mangyayari? Magiging bulag tayo. Spiritually. Like for example, aral dito, hindi natin nasuri. Basta nakinig lang tayo, hindi natin hinugasan yung ating doon. Panloob. Yung aral ng Catholicism, ito lang muna, maraming kasi dito pag tinignan mo yung mga bride, maraming mga katuruan. Ibig sabihin, dito muna sa baba nito, kung hindi mo ito maalis na yung sintomas nito, yung bacteria nito, yung virus na, sinasabing Palmeron, Caterpillar, Cankerworm, Locos, ano mangyayari? Nandoon pa rin ang sakit, Brother John, di ba? Oo naman. Wala na. Ano mo lang sabi, pwede, ano bang pinagagawa ng apat na yan? Ha? Ano bang pinagagawa? Kinakain dahon. No? Dahon. Yung dahon na yan, yung apat na yan, aatakin ng dahon. Bakit hindi pinispray yan? Eh, mo naman pakispray. Hindi ka naging procedure, naging teachers eh. Hindi nagkaliksik eh. Hindi nagkaliksik. Hindi nila ilanan yung katotohanan. Ano nangyari? Nalapili doon sa aral. Hindi pa parang pinipimo ko sa isay mo. Ngayon, paano? Pag kumain kayo, halimbawa, example, pag kumain ka ng mansanas doon sa tindahan, sa palengke, anong gagawin mo? Kakainin mo agad? Hugasan, di ba? Pag kumain kayo ng mga pagkain niya, anong gagawin niyo? Hugasan din. Alam natin pagkain yan, alam natin mga pagkain, pero bago mo kainin, anong gagawin mo? Hugasan mo. Para masigurado mo yung pagkain mo, walang bakterya na pumasok. Ganun din dito sa salita ng Diyos. Hindi basta marinig mo lang, okay na, hindi mo titignan, hindi mo unawain. Hindi yung nakita mo lang, hindi mo makita yung laman yung nakita mo. Dapat makita natin yun. Nakita natin? Hindi porque nandun tayo sa isang sikta ng isang grupo ng religious, hindi tayo malagyan ng tawag ito? Sa Tagalog, kuliglig, ipaklo, balak, buot. Spiritually, yun ang nagiging yung mga apat na ito na ipaklo, buot, balang, kuliglig, ito yung kumakain sa dahon.
ngayon, pag itinip ko yan sa atin, itinip ko na yan sa atin, second right, ano? Ibig sabihin, bago ka, pag hindi ka nagsaliksik at hindi mo makita, pwedeng yung hiwaga ng salita ng Diyos, matutak. Ibig sabihin, pag imbis na perlas, kakainin ng, anong kakain? Ipaklong. Ipaklong, kulilig, bala, uod. Kakainin yung gano'n. Ang daon nito represent sa salita na pure word of God. Eh kung wala kang salita ng healing of the nation, yung healing nito, yung salita ko, yung puhon nito, kailangan maalis mo, tapos gamutin yung salita. Kaya ka restoration, di ba, Brother George? Kasi meron talagang problema sa mensahe ngayon na kurap na. Kailangan ma-restore. Ano mag-restore dyan? Yung pure word, yung salita ng Diyos, salita mag-restore doon sa mensahe. Kasi the growth of religion ngayon, anong nangyari? Kurang na yung mensahe. Kaya kung titingnan mo yung sinabi ni Brother Branham, pag matapos lang nito, pag-uwi niyo sa bahay, tingnan niyo yung mga state ng organization. Ibig sabihin yan, kapag hindi mo pala nalinis yun, hindi mo nasuri, hindi mo nalinis sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pwedeng sintomas na mapunta sa atin at maging blinded kayo sa hiwaga ng salita ng Diyos. Di ba, Brother Milan? Mag-blinded tayo, bakit? Nasa loob yung spiritual damage eh. Ang i-restore natin yung nasa loob. Kasi ito, balat lang ito eh. Pag natanggal ito, nandun ang pure eh. So, kung itong glucose, caterpillar, palmero, ay nasa loob ito, ay malaking problema. Kaya yung restoration, kailangan bawat mensahe mo, bawat TikTok, mayroon doon mga mensahe na kinain ng mga ito. Diba? Kaya nga, sabi ni Acts chapter 3 verse 20 to 23, the restoration of all things. Pag sinabi mong restoration of all things, lahat ng mga mensahe, mayroong problema. Di ba lahat? Pag sinabing all, lahat ng mensahe, kailangan restore. Ang paano pag-restore? Back to the word. Back to the scripture. Kasi nandoon ang correction eh. Nandoon yung sinasabing pag-correct doon sa mga mensahe doon. Kaya tingnan mo, healing of the nation. The nation represents sa isang tao, sa isang bride. Kasi siya yung templo ng Diyos. Kaya ngayon, pag sinabi yung Genesis chapter 28, yung anghel ng Diyos, manhit panaog. Di ba? Yung puno, yung tree, tumago sa langit. Tumago sa langit yung nung nakatulog si Job. Naalala mo? Yung puno, tumago doon, yung manhit panaog, yung anghel. So, ibig sabihin, puno yung hindi. Pinakikita ko na sa tao. Yung tao. Oo. Ibig sabihin, yung tao, itinipo siya sa puno. Tinipo siya sa puno. Kaya advice ko sa inyo na pag pumasok kayo sa isang religious Bible school, kailangan maging mapagsaliksi kayo. Pwede makatulad kayo sa isang pumasok sa isang religious group na kilala niyo si Rubin. Hindi na yung Rubin ang dati dito. Nasaan na siya ngayon? Diba? Hindi na siya kayang i-restore na. Kumbaga, ang nangyari, hindi siya magdadala ng mensahe, siya nakulong. Si Pablo, pumasok sa mga Hudyo, hindi nagpakulong. Amen? Nagmensahe si Pablo. So, ibig sabihin, dito sa restoration,
Ito mula no, pinakita ko lang yung isang mensahe doon. Isang church organization. Na yung church organization na ito, kapag hindi mo nahugatan, hindi mo natanggal yung glucose, pero caterpillar, yung palmero, ubos yung dahon. So ano, pag naubos yung dahon, wala nang buhay. Spiritually, blind talaga sila. So yun, ipinapakita kaya nga dito tayo, no? Pag tayo nagsuri ng salita ng Diyos, pag tayo ay nag-present, ano ang sabi ng mensahe doon? Anong mensahe? Ang sabi ng mensahe doon sa John chapter 3:34? Ang sugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. At ang sugo ng Diyos, He knows the doctrine of God. Tama? He knows the doctrine of God. Ang sugo ng Diyos, He preach the gospel of God. And to restore the message na yun, dahil sa buong mundo, is corrupt na yung mensahe. Kailangan i-restore niya. I-restore niya. Kung hindi siya may restore, walang dahon na matitira. And that is the attitude of the bride. Kaya pag tinignan mo yung ano ni Brother Branham, nasa dulo na yung mga dahon. Oo, kasi kinain na eh. Diba? So, gusto lang ipakita, pag hindi natin lininis yung ating dating mga aral, nananatili yung mga kiti-kiti, mga kuliglig, mga bala, mga uod, nandoon sa loob. Kailangan yun matanggal. Di ba, Brother George? Kasi kung hindi matanggal, hindi natin makita yung hiwaga ng salita ng Diyos. Amen. Alampakan ng Panginoon. Hindi po yung tanongin dito. Hindi siya pwede sa kalot. Dapat siya rin na tayo sa taas ng kamay. Talong ng kayo. Okay? Yung puno natin halaman. Ayusin natin drawing. Patuloy niyo yung drawing. Ito yung drawing. Mabilis lang. Patuloy niya to. Nung tinanim ang pili, yan ang unang church. Pero alam niyo yung Dark Ages, dumaan sa apostasy. Alam niyo apostasy? Pagtaliwakas. So, napulok yung bili. Nagburong ng ugat. Pero ngayon, lumabas na bili sa liwanag. Yan ang Reformation. Alam niyo yung Reformation, di ba? Nagkaroon ng restoration ng aral, paunti-unti, ibibiglaan. Mga protestante, mga Pentecostal, mga Wanners, mga end-time ngayon. Tuloy-tuloy ang restoration na yan. Hanggang aanin yung dulo. Lalabas yung dating bigit dito. Pero mas marami. Pero ano nangyari dun sa tangkay? Yung tangkay ang nagre-represent sa mga denomination na nagkulong sa isang restored na teaching. Yan. So, nung inani ito, susunugin itong denomination. Kasi, kailangan, wala kang loyalty sa denomination. Kailangan, sundin mo yung original na teaching. O shortcut lang yan. Carloel, 10 minutes. Uy, magtulungan kayo na makinig, huwag kayo magkwentuhan. So, sa rin yung kami tagari ko dyan. Kailangan record mo. History yan ako, mamaya ka sa boss. History natin yan. Nag-search. YouTube ka na. Sikat ka na, oh, may dami. Pantayan mo ba? Mababago na lang. Okay, balik mo na. Go. Balingin ko na sana tulungan yung para sa bago. Hindi ba ako may i-share yun dun sa Signs of the End. Nabababa sa Matthew chapter 24.
Simulan po natin sa verse 1. Ano yun ba? Wala tayo sa kanyang babasa. Sabayan lang po. Mapapakutawan ka. Po? Hindi po sana ako may nag-share po dito. Sana mo lang kung parang kukwentuhan, and then parang ibang naiintuto po yung nag-share. Ibang, sana po, makikinig na lang muna. Hindi sana, at the same time, yung pagtatanong muna, huli na lang. Hindi yung while habang nag-share, parang naiintirap kasi, parang nadi-distract yung kasi yung nag-share pagka sana. Yung disiplina natin doon sa respeto din sana natin sa meron po akong na-invite dito. Pagka nakikita nila na gano'n yung mga member ng church, para mag-dissuade sila na gano'n na gano'n sa kanila. Bakit? Andiyan ang mga bata, ang bugulo nila. Sana yung disiplina, mag-start natin sa loob ng church. Sana yung parang lang sana tayo seryoso, gano'n. Hindi yung parang ginagawa natin biro yung Word of God. Kasi alam natin yung Word of God buhay yan. Sana makikita natin yung kung totoo talagang tayo mga Kristyano, nagbibigay tayo ng tapos nakikita mo kung buhay natin yung natin dito babasa po ako sa ano ba? Verse 1. Verse 1. At tumabas si Jesus sa templo at mayahon sa kanyang dagat. At nagsilapit sa kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Natapat siya sumagot at sa kanya ay sinabi, hindi ba ganyan nyo nakakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng Olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan? At sumagot si Jesus, sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat marami ang magsisipa rito sa aking pangalan, na mga sasabi, ako ang Kristo at iniligaw ang marami. So, sa unang sign, sabi doon, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall receive many. All Christ. And false prophet. 5 minutes to go, ah. Tuloy ko po. Sa 5, sapagkat maraming magsisipa rin sa pangalan magsisipa rin sa aking pangalan na mga sasabi ako ang Kristo at iniligaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayo magulmihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari dapat hindi pa ito ang wakas. Rumors of war. Sapagkat magsisihindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at ilindol sa iba't ibang dako. Datapat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung ibibigay kayo sa kapigatian, regulation. Pwede po bang patulong nila? Sister Oyang, mabasa po ko ito rin po sa verse 10. Opo. 10. At kung magkakaroon, maraming mga sigitan at mga kakaluhan. Ang isa't isa at mga kakapotan ng Tuloy po. 11. At magsikibago ng maraming mula sa benta at kanilang siligaw ang marami. 12. At dahil sa pagsagana ng kasampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ito na. Ano? So, ito na lang sa 4. Sabi ko sa 4, earthquake,
diversification. Ako sa 5. Nakikita na po. Pestilence. 8. May pang 7 na lang po. Gospel being preached. May time ano talaga. At kung magsabi maraming mga titito at mga kakanulod ang isa't isa at mga kakauputan ng isa't isa. At magtitibangon ng maraming bulang propeta at kanilang nililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan ng pag-ibig ng marami ilalamig. Datapwat, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas at ipangangaral ni Banghelong ito sa karya sa buong sanglibutan. Yun nga po yung sa pang-7 gospel being preached. Jump na lang po ako doon sa sa 23. Ay, 42. Mga puyan nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang iyong Panginoon. Nasabi ko nga sa 44, kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Pwede na po ituloy sa Matthew 25. Matthew na po? Okay, ako. 24, 25. Medyo, sa Matthew 25 na start. Sa kung magkagayon ay makakatulad ng karya ng langit sa 10 dalaga. Nakinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ng kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang. At ang 5 ay matatalino, sapagkat nang dali ng mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langit. Natapwat, ang matatalino ay nangagdala ng langit sa kanilang sisidlan, nakasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangakaantok silang lahat at nakakatulog. Ang sabi nga dito, ang kaharian nga raw po ay mayahan tulad sa 10 dalaga na meron silang dalang ilawan. Ngayon, yung 5 doon, mga mangmang, at ang 5 din naman yung matatalino. Tinawag na mangmang ng 5 dahil sa hindi sila, wala sila extra oil. Well, yung 5 naman, yung white version na yun, meron pa silang extra oil, kaya tutuloy po. Sa tapat pagkahating gabi, ay may tumigaw na rin ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo kung salubungin siya. Nang magkagayon ng sipagbangon lahat ang mga dalagang na pinag-iiyak kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langit sapagkat nangangamatay ang aming mga ilawan. Sa tapat na sagot, ang matatalino na lang sasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin sa inyo. Magsiparoon muna kayo. Sana magbibili at magsibili kayo ng galing sa inyo. At samantalay sila'y nagsisiparoon sa pagbili ay tumating ang kasintahang lalaki. At ang mga nahanda ay nagsipasok sa kasama niya sa piging ng kasalan at hindi dapat ang binuan. Pagkatapos ay nasira. Okay na. Okay na. Daming tag dito. Tulong na kami mag-live. Anong topic mo, Brother Menes? Alay. Of the faith. So, masasabi ni dito yung mga denominations, Restoration of the age.
I do believe, message. Okay, sige, let's go. Gawin natin mabilis to. So, in the 33 AD, no? Alam natin yung 33 AD, ang message is Jesus Christ himself, then the apostles. Yung si apostles doctrine pa yan, no? Kailan si Cristo without his one? Anyone? Kailan si Cristo without his one? Yung ano, 30 years Ilan old. taon siya? 30 years old. Kailan yun? Matagal na. Date lang. Hindi pa kami pinapanganak nun. 30 pa rin. 30. Ano 80 ako? Ito pa eh. BB. Full driver ka tayo. Tama ba yun? Alin. Maganda malaman, magkamali siya. Nakalain pa naman to. Alis ka, bago ko tama na. Okay, so yung the teaching is, siyempre, apostles' doctrine, right doctrine yan. So yung tamang doctrine, no? So Bible-based doctrine. Then, ito, nakita niyo to yung, yung guhit, no? Alam niyo na to, no? Itong guhit na to, itong white background niya, signifies the truth. Then, after that, anong religion yung dumating? Second, anyone? Is there Jaya? Is there... Wala idea. After 33 AD, when the apostles died, ano yung pumasok na religion? Roman Empire? Roman Catholic? Sige, lagyan natin. Roman Catholic Church, no? Para RCC yan. Kailan yan? 300? Tama ba? 325 AD. Diba? So, yung 325 AD, lagyan natin ito, RCC. What is their doctrine? Anyone? Alam niyo ba doctrine ng RCC? Trinity. Hindi yan nickname. One God in three. Mali. Hindi yan, Diyos na yun. Purgatorio. Purgatory. Ano pa? Indulgence. Ano pa? Naliban na yun, no? Celibacy. Ano pa? Rosary. Panginoong Maria. Alam natin, lahat tayo ang galing doon. No? Hindi natin ito binibira. Hinali lang natin. Pinakwento lang natin yung history. So yung doctrine nila, siyempre, so ilalagay ko dito yung kulay ng kanilang, ilalagay ko dito, black talaga, no? Kasi nga, that was the time, 335 AD. Sino yung first emperor ng Roman Catholic? Roman Empire, I mean, Roman Empire, sinong first emperor? Doon sa time na yun, yung panahon na ito. Siyempre, noon pa may emperor. Pero ay, Augustus Caesar, Mali, Nero, Domitian, Hoy, nanonood si Mother Andrew. Brother Andrew Durano. Brother Andrew Durano. Hello, Brother Andrew. Magandang Andrew Moray. si Brother Andrew pa rin gawa niya. So, 325 AD, no? Pero actually, tama si Pastor eh. Pastor dito. Pero yung gusto ko sabihin, hindi first emperor pala ako. Ang gusto ko sabihin, the emperor that combines the paganism and Christianity. With that. Yung Christianity, pinag-combine niya to Christianity, yung paganismo or pagan practice. Sino yan? Nagsisimula sa letter C. Constantine. Galing, di ba? Si Constantine the Great. So, alam niyo kwento ni Constantine. Constantine nakakita ng cross
nung may laban sila, nalimutan ko na yung laban niya. Then, siya ay na-convert daw into Christianity. Pero actually, Constantine the Great is Roman Emperor. Then, pinag-combine niya yung Christianity at paganism. So, doon na nag-start from Roman Empire to Roman Catholic Church. Diba? Masyadong madumi ang ano. Okay. Punta na tayo dito. Tuloy natin, ha? Then after that, siyempre, Dark Ages na, no? Alam niyo yung Dark Ages. Ang Diyos ay kumilos, no? Alam natin yung kwento ng Trail of Blood, no? From, nung nangyari yun, yung Trail of Blood, nagpatuloy yun. Dumating ang isang reformer, no? Kailan dumating si Martin Luther? Martin Luther, anyone? Mga young people? Kailan dumating si Martin Luther? 17 ba? 1517 or 1517? Oh, 20. 20. Okay. So, 1720. Brother, ano? Ariel. So, imagine that day, so, yun yung time ni Martin Luther. Lagay ko dito. 1750. 1750. O, mali ako. Sige. 1750. So, yan yung tinagal ng age ng anong age yan? Sorry. Pero, ang gusto kong pakita dito, anong dalang mensahe ni Martin Luther? Just Anong tawag dyan? Justification. Justification. Dami kong fans yung sikat ako, ha? Meron ka ng 1 viewer. Kaya ako, dadami yan. Mga papanood na Kasi tatlo na eh. Nabawasan. Justification means the justified by faith. So, ano ibig sabihin yan in short? Ano ibig sabihin ng justified by faith? Baga, pag nanampalataya tayo, meron ng Kahit saan. So, you have faith, then you are saved. Salamat, sarap ko. Need to believe that also, di ba? So, ilagay ko dito yung kanyang itsura. Ilagay ko dito, ayan ha. Makita niyo? Makita niyo? Tingnan niyo yung ano. This is part of restoration. Then, another one. After Martin Luther, sino yung lumabas? Pagkatapos si Martin Luther. Sino? Si Knox. Kilala si Knox? Ang kanyang turo, balik ko John Knox, no? John Knox. Knox, no? Anong aral na may duwan siyang dala-dala? Ano? Sanctity. Hindi. Letter P. Destination. Destination. So, ang predestination ay, hindi nyo lang alam na siya ang magdala niyan. So, that's part of restoration. So, minsan, we are claiming na kami ang una dyan. So, may nauna pa pala sa kanila, no? Okay, anong meaning ng predestination, Sister Daya? Yeah? Yes. And in short, ano yun? Balilang ka. Yung sinabi niya, we're chosen before the Pinili foundation. na tayo bago In pa short, Pinili na. bago pa lang tayo. Di ba tayo pa Ibig sabihin, kahit nahulog na tayo sa kasalanan, pinili ka na niya. Nakalagay yan sa Ephesians chapter 1 verse 4. Basahin niyo lang. Pwede pa basa, Francis. May Francis din kami dito. May Francis din tayo dito. Ito, may Francis din ako kapatid eh. Ay, pabasa. Buksan nyo lang ako. Di mo buksan pa niya. Pagkatapos nun, 1-4. Sige, basahin mo lang. Dumating si... At sa isa, pagkakaisa, Pakinggan nyo, buksan nyo rin. hirap na
tayo bago pa lumitan sa lumitan. Kailan ka daw hiniram, Father Francis? Ha? Kailan ka hiniram? Hiniran ko na. Ay, Yan ang sinabi niya. Kailan tayo hiniram? Kailan? Kailan tayo hiniram? Doon sa Ephesians. Dati pagkakaisa. Mali? Wrong? Ano na? Father Ren, kailan? Bago nilikha ang Bago nilikha. Ibig sabihin, wala pa pong lahat ng to, pinili ka na yan. Grabe, no? How wonderful the works of God, no? Yung kanyang pagmamahal sa atin. Then, dumating yung time, tumakbo yung panahon, tumakbo pa rin yung liwanag ng Diyos, no? So, si John Knox, predestination talaga niya. Dumating si John Calvin. For your information, no? John Calvin is the leader of the Calvinist. Calvinist, no? Mga Reformed. Pero actually, even Baptist. So sila rin yung parang after Baptist, Calvinist. Parang nagkaroon lang ng ano. Anong aral na dala-dala ni Calvin, Mr. Jai? Ano? Letter A next start. E. Oo naman kayo lula. Sigurado ka? Sige. Ano? Eternal security. Anong ibig sabihin nito? Panghabang buhay na seguridad. Seguridad. Are you already secured on your salvation? Kayo. You have the security of salvation. Anong ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ng eternal security? One, safe. Always safe. So even you are sinners, you are safe. Yeah. Because Jesus Christ paid it all. Already on the cross, diba? So that's the message brought by John Calvin. So dumating yan, yung dating medyo hindi ko na ano. Lagay ko lang dito yan. Medyo, nakita niyo to? Nagbabago na yung kanyang itsura. Okay. Dumating yung time after John Calvin. palit mo. Papayuin mo siya. John Calvin, ha? Okay. Dumating yung 1800s. Ito. Oh, siguro pa pala ako. 1900 to. Ito 17 to 1800s. After John Calvin, may lumabas pa. Si John Wesley. Sanctification. Ha? Sanctification. Si John Wesley ay isang Methodist. Alam niyo Methodist? Ano na kayo ng sa United Methodist Church. So yan, pero gusto ko pumasok dyan. Gusto ko rin makasaya sila kasi hindi pa sila nalilinig eh. Nakapasok pa rin dyan. Pumasok din kayo? Oo. Anong mensahe niya? Father, Rapa, huwag kang patuturo sa kanya. Anong mensahe niya? John Wesley. Ha? Sanctification. Mali. Mali ka. Sorry, no? Ito yung kanya aral. So in short, from the word sanctify. Oh, di ba? Sanctify. Ano Tagalog ng sanctify? Patrick? Bukod. May bukod. Yung ano na separate. Sanctify lang, Tagalog lang, sanctify. Sanctify. Pagka holy. In short, holiness. Di ba? Sabi ni John Wesley, without no one can see God. So, holiness makes you to see God. You can see God through holiness. Nakalagay ba yun sa Bible? Amen. Last year nakalagay sa Bible. Nakalagay yun. Nakalagay sa Hebrews. If you do not have the holiness, you cannot see Him. Iba-iba na yan. Sabi naman doon. Blessed are the pure hearts because they shall see God. Diba? Okay. So yung pagtakbo ng liwanag ng Diyos, this is restoration.
Pababa. Anong ibig sabihin ng restoration? From the word restore. Kung may re-restore, mayroong wala. Nasira. So may aayusin. So, start dito na wala yung original teaching nagkaroon ng Dark Ages. Dumating yung mga ginamit ng Diyos. This is our heroes of faith. After the revelation na nangyari sa kanila. Then ito na, namin ko na dito para 1900, ito yung datings. 1900, nakita niyo ba? Nakita niyo yung square na, nakita niyo unti-unting nawawala yung dark shade, di ba? 1900, hindi ko nalalagyan ng pangalan, maraming mga nangaral ang ginamit ng Diyos sa panahon na yan. Pero ang masasabi ko sa inyo, dumating yung mga Pentecostal, no? Nakakilala na kayo ng mga Pentecostal? Pentecostal, no? Yun yung mga talagang tumatalon talaga yan, eh. Diba? Sila lumugulong pa yan, nag-speaking tongues yan, nakapanood ko sa YouTube. Grabe. Talaga sasayaw sila kung gusto nila sumayaw. Tatalon sila, sisigaw sila kahit bakit? Ano? Dahil they have yan? Yung gifts. Ano yung gifts? The gifts of the Holy Spirit. Totoo ba yan? Nakalagay. Diba nakalagay the gifts? Sabi ni Pablo, natanggap niyo na ba yung Espiritu Santo? Sabi dun sa mga apostol ni John before. Sabi hindi namin alam yun. No, when Paul baptized them, they received the Holy Spirit. They speak in tongues. So, nung time niya, may gifts. What is the gift of the Holy Spirit? Healing, miracle. Totoo ba yung healing? Ako, naranasan ko, totoo yan. Yung miracles, totoo yan. Diba? Supernatural, nangyayari yan. So yung gifts, pinali. Ano yung mga gifts na yan? The gifts of the Holy Spirit. Pero, nandun rin yung baptism. No? Pero ito na. Pupunta tayo dun sa 1910. Lagay ko dito. Ulang yung aming ilalagay ko na dito yung huli. O yan. Dumating yung mga yung panahon na yan na dumating yung aral na Jesus' name, baptism. Saan kayo na-baptize? Matthew chapter 28, verse 19? Or Acts chapter 2, verse 38? So yung bautismo binalik. At kailan, anong panahon ba nagbabautismo? Kailan ba nagbabautismo sa pangalan na Jesus? Since 33 AD. Nagbabaptize na sila in Jesus' name. So nawala yan sa panahon na to. Sa ano pa lang ako, wala na yung next time. Dito lang ako sa Jesus name. Pakibasa nga, Brother Matthew 28:19. Tapos si Francis, ang Acts 2:38. Wala na si Brother Francis eh. Kaya, umayo kayo at gawin ninyong alagad o ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay, 38 ng Acts. Acts chapter 2, verse 38. Walang chapter 38 ng Acts. Tinuro mo sa akin ang mga Mali yan, mali. Acts 2, chapter Ano yung Bible niya? Magandang bagay. Magandang balita pero mali pa rin yun. Ayan. Mali yung balita. Sumagot si Pedro. Yan. Siya ninyo
Kaligtan ang inyong mga kasalanan at pagpapaulit mo sa pangalan ni Kristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu. Yun, in short, nung sinabi ni Cristo, bautismuhan nila sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ang ginawa ni Pedro, anong ginawa ni Pedro ang bautismo? Ngayong before. Anong sinabi ni Pedro? Inulit ba ni Pedro yung sinabi ni Cristo? Inulit niya. Sinabi niya, I baptize, going therefore. Sabi ni Pedro, going therefore, baptize. Inulit niya. Anong sinabi niya? Nation baptizing them in the name of the Father. Sabi sa, lahat ako sila sa pangalan. Si Cristo rin, actually, yun. Tinatanong kita, eh Cristo nga nagsasalita. Ngayon, sabi niya, ni Cristo, ito, gawin niya sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Eh, anong ginawa ni Pedro? Binigay niya yung pangalan na sinasabi ni Cristo. Ano nga? Yung nga, Jesus. Bakit? Kasi yung sinasabi ni Jesus sa bautismuhan sila sa pangalan. So, meaning, yung Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi pangalan. Ano yun? Patawaran lang. So, nagkamali ba si Pedro nung sinabi niya, sa pangalan niya ito? Hindi. So, tama yung ginawa niya. May apostol ba na nag-bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Wala. Father Chris lang yata. Wala. In short, tama ang ginawa ni Pedro nung sinabi niya, sa pangalan ni... Bakit kaya? Kasi nakasulat sa Acts 4:12, walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit sa sukat ikaligtas. Walang ibang pangalan. Sabi ni Padre, pangalan mo yung Ama? Yung anak? Ano pangalan ng anak? Eh, ano pangalan ng Ama? Ano pangalan ng Espiritu Santo? So, single lamang, no? Single name. Walang ibang pangalan. Pangalan na lang, hindi naman mga pangalan. Pero iba yung Ama sa anak, tama? Kung sabihin natin yung literal, pero spiritual, nila. Bakit? Eh, siyempre, yung spiritual, si Cristo may ikaw Okay. So, Okay. Wrap up. Pabalik ng angal. Ngayong panahon, di ba? Ngayong panahon natin, binabalik ng Diyos kung paano noon binabalik niya. Patuyuin. So, lahat ng ito ay katotohanan. Maliban dito. Eh, may katotohanan ko sa Katoliko. Pero naman, pero kakaunin. Okay.